Sinibak sa pwesto ng liderato ng Philippine National Police yung hepe ng NCRPO, National Capital Region Police Office, at PNP Anti-Crime Group. Bakit nga ba? Brigadier General Jean Fajardo. Gandang araw po, Sir Aljo, Sir Erwin, sa lahat po ng Yes, ma'am. nakapanood sa inyong programa. Magandang umaga po. Opo. Congratulations muna, ma'am, for the Maraming salamat po, promotion, sir. ma'am. You deserve that. Ma'am, ano nangyari doon sa kuan? Makikibalita lang kami. Hindi naman kami mga marites ni Ibay Aljo, pero lumabas na kasi sa lahat ng mga dyaryo. Ay ano ho ba nangyari doon kala chief? Ano ba 'yon? Na acting chief ng NCRPO pati isa pa. Ano ho? What happened, ma'am? Tama po, Sir Erwin, si Major General Sidney Hernia, yung Regional Director po ng NCRPO, at si Major General Ronnie Cariaga, ang Director po ng ACG, ay inadministratively relieved from their position effective kahapon po. At ito naman po, Sir Erwin, na ilinawin lang po natin, this is not a form of punishment but just part of administrative action na initiated by the PNP leadership to give way po doon sa gagawin pong investigation relative po doon sa naging operation po ng ACG at ng NCRPO doon po sa scam hub dyan po sa Century Peak Tower po. So, habang iniimbestigahan po ito, nasa floating sila or nasa pihaw muna itong mga opisyal na ito, ma'am? What's happening? For 10 days, Sir Erwin, yung effectivity po ng kanilang administrative relief for the last up to 10 days po, sir, mananatili po sila sa NCRPO at ACG doon sa kanila pong respective assignment habang isinasagawa po yung investigation ng committee created for the purpose at pangungunahan po yan ng OIC, Office of the Chief PNP, and Acting Deputy Chief of Operation na si Lieutenant General Michael Jan Dubria po. At linawin lang natin, Sir Erwin, Sir Aljo, na yung naganap po na operation po sa Century Creek noong October 29 po ay pinanindigan po ng PNP na ito naman po ay legitimate police operation at relating sa implementation po ng cyber warrant. Subalit during po sa implementation po ng cyber warrant ay may mga allegation po ng mga irregularity, particularly kung matatandaan niyo po, sir, yung pag-refocus po ng CCTV cameras. Bagamat nagpaliwanag po yung mga pulis po dyan ng ACG at sila po ay nirelieve na po at under restrictive custody. Pero hindi pa rin po ito katanggap-tanggap sa liderato po ng PNP at may mga allegations din po na may mga police operational procedures na violate po. So this is precisely the reason kung bakit po pansamantalang nirelieve po yung dalawang senior officers to give way po sa investigation para alamin kung nagkaroon po ba ng pagkukulang in terms of supervision doon sa mga tao po natin. Ang katwiran nila dito, kung General, tama ho ba, pinawisan yung pulis dahil nilakad lang yata, no? Yung building nang galing sa baba, hindi dumaan sa elevator. Kaya nung pawis, hinubad yung damit. Nakahubad pa itaas eh. Tama ho ba? Pagkatapos po, Sir Aljo, nung implementation po ng cyber warrants, ay the following day po ay pinatay na po yung aircon na visioning unit doon po sa 23rd floor kung saan po yung subject po ng cyber warrant. So yung mga wala pong ventilation po doon. So yung mga pulis po na naiwan po doon para magbantay ay naghubad po ng kanilang mga pantaas para hindi na daw po nila kaya yung init. At linawin din natin, sir, doon lamang po sila sa hallway. Samantalang yung bagging and tagging po ng mga ebidensyang na subject po ng cyber warrant ay tapos na po. Just the same, regardless kung sila talaga ay naghubad ng pantaas nila at ayaw nilang makita at alam naman daw nilang nakamonitor sila. Pero kung sabi nga natin, hindi pa rin po ito katanggap-tanggap. Alright. So, can we say at this point na heads will roll, ma'am? Definitely may mangyayari or kasi tingin ng iba baka naman daw ma-whitewash, pero sabi ko naman I don't think so. Seryoso ang PNP, seryoso ang Pangulo sa mga ganito. So definitely ang Secretary ng DILG, Secretary Remulla, is very serious regarding this matter. So we expect, ma'am, na may mga masisibak dyan, General Fajardo.
Yun po sir yung assurance na ibinibigay po ng liderato po ng PNP. Yun. The fact po na yung pinaka-highest ranking officers po ng dalawang unit po ang pansamantalang na-relieve to give way to an impartial investigation is an indication na seryoso po ang PNP leadership to get to the bottom of the alleged irregularity in the performance of duties of some of the PNP officers involved during the investigation po. At yun po yung ibibigay po nating assurance, Sir Erwin. Brigadier General Jane Fajardo, PNP spokesperson. Maraming salamat, ma'am. Magandang umaga. Mabuhay po ang ating pulisya. Good morning. Maraming salamat po, Sir.